Ang leon na may pakpak. Noong unang panahon, sa magandang mga lupain ng South Africa, may isang leon na nagngangalang Umleu. At si Umleu ay hindi lamang basta leon. Bukod sa pagiging mabangis at malakas, mayroon siyang mga pakpak. Pero wala itong mga balahibo dahil tulad ito ng pakpak ng mga paniki. Puro ito mga buto at balat. Pero malalaki, makakapal at malalakas. Ngayon aakalain mo na ang isang hayop na kasing ganda at tapang ni Umleu ay mabuti at mabait. Pero hindi ganon ang kaso. Ginamit niya ang kanyang lakas para lamang sa sarili niyang ikabubuti. Nangaso lamang siya para sa kanyang kaligayahan. At kapag lumipad na siya habang pinapagakpak ang mga pakpak niya, ang ibang mga hayop ay tatakbo kung saan-saan. Yayanigin ang lupa na para bang mayroong isang lindol. Sa bawat araw na lumipas, ang lagim ni Umleu ay mas lalo pang kumakalat. At kahit ang mga tao ay hindi nasalba rito. Takbo! Takbo! Hindi nagtagal, ang malawak na savanna ay nawala ng mga presensya ng tao. Lumisa na silang lahat, pero ang mga nakatakas lang. Ngayon na wala ng mga tao, ang mga hayop ay naging biktima na, hindi lang kay Umleu, pero pati na rin sa ibang mga mandaragit. Nagsimula nang magiba ang ecosystem ng savanna nang tuloy-tuloy na bumagsak ang bilang ng mga herbivores. At si Umleu ay pinanood lang ito, hindi apektado ng lahat ng nangyayari sa paligid niya. Pero sino nga ba si Umleu? At paano siya naging sobrang lakas? At paano siya nagkaroon ng hindi natural at kakaibang mga pakpak? Para malaman ang mga sagot sa katanungang ito, tayo ay bumalik sa mga nagdaang taon. Noong si Umleu ay isa lamang normal na leon, walang pakpak, tapang at pangalan. May kadiliman sa kanyang loob, hindi tulad ng ibang leon, at ninanais niyang sakupin hindi lang ang parte ng savanna, pero pati na rin ang buong mundo. Isang araw, isang grupo ng mga babaeng leon ang nangaso ng usa. Lumapit siya ron upang makisalo sa pagkain. Pero ang ibang mga leon at mga babaeng leon ay umatungal at pinaalis siya. Balang araw, sasakupin ko ang lupaing ito at yuyuko kayong lahat sa akin. Sa araw na yun, hindi ko kayo pakikitaan ng awa. Nag-uumapaw sa galit, ang leon ay nanood mula sa malayo habang ang mga kauri niya ay tinapos ang kanilang pagkain. Tsaka bumalik sa kanilang mga tuluyan. At noon lamang siya nakalapit sa kaawa-awang usa, na ngayon ay tira-tirang mga buto na lang. Halos mabaliw siya sa gutom at para lamang makatawid rito ay pumulot siya ng buto at saka umalis na upang maghanap ng sariling kuweba malayo sa kanyang grupo na kahit kailan ay hindi siya kinilala sa kahit anong paraan. At sa wakas, sa paglubog ng araw, nakatagpo na siya ng kanyang kuweba. Pumasok siya sa loob nito, nakahanap na siya ng tahanan. At habang dinidilaan niya ang kapirasong buto, isang tunog ang biglang nanggaling sa mga batong dingding ng kuweba. Ha? Nakakaamoy ako ng masama at makasalanang nilalang sa kuweba. Tulad ng aking laging ninanais. Tuloy ka, magandang nilalang. Tuloy ka! Sino ka naman? Ako si Astrazor, ang halimaw ng kuweba. Nananatili ako rito at naghihintay ako ng tuturing rito bilang tahanan. Isang nilalang na kasing sama at kasing suklam mo. Marami nang nagnais sa kuweba ko pero umalis noong nakita ako. Pero hindi ikaw. Umaalingasaw ang kasamaan mo. Gusto ko yan. At nakikita kong dala mo ang bagay na pinakagusto ko. Anong gusto mo? Sabihin mo na lang. Ang buto at marami pa. Bibigyan kitang kapangyarihang walang kapantay. Kapangyarihang higit pa sa imahinasyon mo. At gagawin kang paniguradong hari ng mga lupain. Pero ang kapalit, ibibigay mo sa akin ang buto ng mga biktima mo. Iyon lang ba? Yun lang. Pero dapat, buo ang mga ito. Ni isa sa kanila ay dapat magkaroon ng putol o biyak. Kung hindi, masasaid ang iyong kapangyarihan.
Iyon ang araw na ang tadhana ni Umleo ay nasulat na. Yumuko siya kay Astrazor at tinanggap ang kanyang alok. At lumipas ang mga araw, si Umleo mula sa pagiging isang ordinaryong leon ay naging kung ano siya ngayon. At habang siya ay nangangaso at nangungulekta ng buto ni Astrazor, nagtalaga siya ng mga asul na uwak upang bantayan ang kuweba para ligtas ang mga buto at walang manghihimasok. Ngayon, sa kaparehong savana, ay may isang masigla at malaking palaka na namumuhay ng masaya at walang kahit anong pag-aalala. At ang araw na ito ay walang pinagkaiba hanggang sa... Bumangon ka, munting nilalang! Bumangon ka! Imulat mo ang iyong magagandang mga mata! Ha? Ha? Ano? Sino ka? Ako ang diwata ng tubig at naparito ako upang magdala ng isang mensahe. Nakinig ang malaking palaka habang sinasabi ng diwata ng tubig ang sikreto sa kapangyarihan ni Umleo at kung papaano siya pipigilan upang maging ligtas muli ang mundo. Mga buto? Talaga? Tama! Ang halimaw ng kuweba ay kinokolekta ang mga ito upang bumuo ulit ng kanyang katawan. Si Umleo ay kanya lamang ginagamit. Kapag mayroon ng sapat na mga buto, ang halimaw ay muli nang babangon. Kapag nagkaganon, ang sangkatauhan at buong mundo ay masasawi. Pero bakit ako? Dahil ikaw ay walang kinakatakutan at napakatalino. Totoo naman. Kaya kilos na, si Umleo ay ngayon nangangaso. Ngayon na ang tamang panahon. Sige. Pagdating ng palaka sa kuweba, nakita niya ang mga asul na uwak na nagbabantay. Anong ginagawa mo dito, palaka? Hindi mo ba kami nakikilala? Kami ang mga tagapagbantay ng kalawakan. Hindi kalawakan, kuweba. Oo nga. Kami ang tagapagbantay ng kuweba. At nandito kami para bantayan ang mga buto para kay Umleo. Naku, mga ginoong uwak. Napadaan lang naman ako. Pero tingnan, ninyo, kayong dalawa. Napakamiserable ninyo. Nakaupo lang buong araw, hindi nagagamit ang inyong mga pakpak para lumipad. Pagkatapos, nagtinginan ng mga uwak. Sige, ganito. Lumipad muna kayo at iunat ang inyong mga pakpak. Babantayan ko ang mga buto para naman sa inyo. Gagawin mo yun para sa amin? Aba, oo naman. Alam ko naman na gusto rin ninyo. Takot lang kayo sa malupit na leon na yun. Totoo ang iyong mga sinabi. Salamat, kapatid. May utang kami sa iyo. Pagkatapos nun, inunat ng mga uwak ang kanilang mga pakpak at lumipad na. Wag na wag kayong magmamadali. Sulitin na ninyo ang inyong paglipad. Nandito lang ako para sa inyo. At matapos umalis ang mga asul na uwak, pumasok na ang malaking palaka sa kuweba. Sino ka? Nasaan ang mga uwak? Wala na akong oras para magpakilala, alam mo. Didiretso na ako sa pagtatrabaho agad-agad. Pagkatapos nun, pumatong siya sa mga buto at tinalunan ng mga ito. Giniba ang gabundok at patong-patong ng mga buto hanggang sa ang mga ito ay madurog ng husto. Hindi! Huwag! Itigil mo yan! Samantala, si Umleo ay nasa isang malayong lugar. Minamataan ang grupo ng mga zebra. Magiging masaya ito. Pero noong sinubukan niyang lumipad, nahulog siya sa lupa ng una ang muka. Ano? At sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Nang hindi napapansin na nakikita na pala siya ng lahat ng hayop. Nang hindi napapansin na ang mga pakpak niya ay nagsimula ng maglaho at ang kanyang malaking katawan ay nagsimula ng lumiit. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makalipad? Ang mga hayop, mga elepante, usa, toro at kahit ang mga hyena ay nanood. Dahang-dahang pinalibutan siya ng sabay-sabay. Lahat sila ay ginugulo ni Umleo. At ngayon na ang oras ng paghihiganti. Teka, ano? Bakit ninyo ako sinusugod ng ganito? At doon niya napansing hindi na siya ang makapangyarihang nilalang na si Umleo. Nako, hindi! Ang mga pakpak ko! Paanong?
At pagtingin niya sa langit, nakita niya ang mga asul na uwak na masayang lumilipad nang walang iniintindi sa mundo. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hinding-hindi malalaman ni Liu. Sinubukan ni Leo na umatungal gamit ang lakas niya, pero pati ang boses niya ay mahina na. At doon siya biglang inatake ng lahat ng mga hayop. At iyon na ang kanyang katapusan. Habang sa kuweba, ang lahat ng buto ay nadurog na sa pira-piraso. At sa mga oras na iyon, isang malakas na lindol ang yumanig nito. Ang malaking palaka ay agad na tumalon palabas nito at pinanood sa malayo kung paano ito gumuho at sobrang nawasak. Walang natira rito kundi maliliit na bato. Ang halimaw ng kuweba ay hindi na muling babangon pa. Wow! Ang bilis naman nun! At ang tindi! Ang sumunod, ayun, ang malaking palaka ay itinuloy ang masaya nitong pamumuhay. At ang mga asul na uwak ay lumipad sa malayo at hindi na muling nakita pa. At para naman sa savannah, ayun, ang ecosystem nito ay muli nang nakabawi at ang gulong ng buhay ay umikot na rin. Ang mga tao, hayop at halaman ay namuhay ng magkakasama ng muli at talagang mapayapa at sa ibabaw ng lupa. At ang natira sa napakasamang leon ay wala na maliban sa kwento niya.